goats. Good morning. Yan mata mo. Can I see your eyes? Yan mga kabukal. So, isa po sa pag may bago tayong biling kambing, isa po sa dapat natin tignan yung pink eyes. Pink eye kasi ano yun disease po yun na nakakahawa, para siyang kumbaga sa tao parang sore eyes. Pink eyes. Yan. Yan, tinignan ko na to kanina. So far okay naman, wala naman. Ayan Yan, mamaya mga kabukas, inject tayo ng Norovit. Hindi ko muna pupurgahin, hindi ko muna injection na ng tawag dito ng ivermectin kasi nagpapadede pa. Yung maliit hindi ko pa nakikitang kumakain doon na bo. Ang worry ko kasi pag in-injection na natin ng pampurga o ng ivermectin, baka huminto po yung gatas. Kaya wag muna. Ang gagawin natin mamaya, Norovit lang muna, vitamins A, D, and E. Yung pong i-inject natin sa kanilang dalawa mamaya. And then ito, kasi Chloe nga hindi ko muna pinakawalan kasi nasa labas yung maliit. Ito mga kabukals, may papakita ako sa inyo. Good morning, Kanor! Good morning, Kanor! Ayan. Ni-recall natin mga kabukals yung mga decal brown. Ni-recall natin kasi ang tagal na hindi nangingitlog lugon na lugon kasi. So ito ginawa natin, ito yung mga rooster natin na partner ng mga decal brown. Yan, ayun yung isa. And then pinalit natin ito mga kabukals. Yung ito kasi on hit na itong ating Tanaka, Japanese Tanaka natin. Hit na. And then ito si naman si Dumpo Giant, palagi namang hit yan. Ayan, so ito na nga. Nag-egg na mga kabukals yung ating Tanaka Hindi siya marunong kasing pumunta sa pugaran. Ganyan talaga yan sa lupa lang nangingitlog. Ito Ayan ang unang itlog ni Tanaka. Doon lang. Doon muna. Sara muna. Sara muna natin mga kabukals. Yan. So ito mga kabukals ang unang itlog. Yan. Unang itlog ni Shamu Tanaka. Yan. Ating Shamu Tanaka at ni Dumpo Giant. So ito nga, magbi-breed muna tayo ng pure Shamu at saka ng pure Kabir. Ito yung ating Kabir. Ito yung ating pure Kabir. 3 hen, saka isang rooster na Kabir. Pure yan. And then ito mga kabukals, good news. Si White Leghorn natin ay sumasampa na mga kabukals. Sasampahan niya na yung dalawa na yan. Kahit i-handbreed, agresibo siya. So okay, so alright. So ito yung ating dalawang Rhode Island hens, ipinartner natin kay White Leghorn. Kaya kasi wala na tayong Rhode Island rooster na maipapartner sa kanila. So ito na si White Leghorn na lang. Anyway, ang atin naman pong isa sa pinagkakakitaan is yung egg production, table egg production. So magagamit natin yung mga anak nila for table egg production. Although hindi natin matatawag na decal brown, pero magandang paitlugin po magiging resulta niyan na cross White Leghorn at Rhode Island Red. Yan. So yun po ang pagbabago. Ito nga. Pero ito siguro hindi pa ito filter kasi kahapon ko pala sila pinagsama Kahapon pa lang ito nag-start Kahapon ko pa lang siya na handbreed. First time niya ma-handbreed kahapon, and then pinagsama ko na sila. So hindi pa yan fertile. Ito yung pugaran niya. Hindi siya marunong umakyat Ano yan mga kabukals? Fake eggs. Yan. Balat kayong pagmamahal. Yung tatanggalin natin sa ako mamaya kasi tinutulugan nga. Ito. Yan. Si Shamu hindi ko nilagyan kasi hindi sila marunong humapon Inaano ko yan. Ako ang naglalagay sa kanila sa hapunan. Dito, inilalagay ko sila sa gabi sa hapunan para humapon sila. Masanay kasi silang matulog sa lupa.
Ayan mga kabukals, yun po ating pagbabago sa ating breeding. Pure muna tayo mga kabukals kasi marami din po naghahanap ng Shamu, may mga naghahanap din ng pure Kabir. So puro tayo namang yun namang Rhode Island is pang sariling gamit natin yung mga yan. Pang egg production natin yung mapuproduce niyan sa sarili natin. Ito yung mga pambenta ko na mga sisiw, yung mga magiganak nito, saka ito yung ating mga Shamu. Abangan nyo kasi si Fiona, itong ating Dongtao, hina-handbreed ko na rin kay kay Dumpo Giant si Fiona, yung ating so mangingitlog na rin yan. Hina-handbreed ko lang dito kasi hindi sila pwede pagsamahin, nagbababagan, nag-aaway, pares matapang. So makapagpuproduce po tayo ng mga ganito. Yan po mapuproduce natin gamit po itong si Fiona, yung ating Dongtao, at saka si Dumpo Giant, yung ating Shamu. Yan po ang mapuproduce natin. Yan, yung mga ganitong sisiw. Yan, so makapagbebenta rin po tayo ng mga ganito. Ng Dong Xiaobo. Yan. Dong Xiaobo. Ayan mga kabukals, so papatuloy na ako sa pagpapakain. Lang ako kasi nakita ko itong egg. Kaya iblinag ko. Yan, papakain lang dapat ako sabi ko mamaya na ako magbablog. Kaya nakita ko ito nando sa lapag. Nag-vlog na ako. Ayan. Pang natin. Ang ating unang itlog dito sa ating new area. Yan, galing kay Tanaka. Yan, abangan nyo mga kabukals, malapit na tayo magkaroon ng Shamu uli. And then this time gagamitin natin yung ating automatic incubator. Yan, dadalhin na natin dito yung mga incubator natin. Ayos. Pakain muna tayo. Lanor, are you hungry, man? Are you hungry, man? Hey, Juman. Hey, Juman ka na ako. Juman. Yan. Yan, mamaya mag-inject tayo. Injection na natin yung ating goatee. Yan, nasa lupa lang sila mga kabukals. So, ganyan kaganda yung native talaga. Kahit doon naman sa pinanggalingan nila, kila Kuya Greg, sa lupa lang din yan natutulog. Nasa ilalim nga lang ng puno ng sampalok. Ganyan po kaganda ang native, hindi masyado maselan. Pero syempre, bibigyan natin sila ng extra care. So mamaya nga ay tuturukan natin ng Norovit. Yan, Norovit. And then ito pala, pakita ko yung mga decal brown. So nandito na po lahat ng ating mga decal brown. Ayusin ko muna to. Ito lahat, na to, exclusively decal browns. Yan. Isi-set up na uli natin yung kanilang pugaran. Yan pong plano, isi-set up na natin kanilang pugaran. And then yung pato, ililipat ko mga kabukals para mapaalpas natin sila sa kabila. Negative na ako sa battery cage mga kabukals. Ang mahal kasi. Ang mahal ng mga battery cage na ko sa online. 15K. Tapos may shipping fee pa. Yung isa yung isa 4.5 pa yung shipping fee magmumula ng Laguna. So 15K plus 4.5. Sige, wag na lang. Dating style na lang tayo. Balik tayo sa dating style mga kabukals. Yung free range sila and then may pugaran sila na yung fruit basket yung dating ginagawa natin. Saka na tayo magba-battery cage pagka may budget na talaga. At saka siguro dun sa mga bagong mga bagong mapoproduce natin mga layers, doon na lang tayo mag-battery cage. Yan, yun yung pato nga i-relocate natin, gagawin natin ng permanente talagang nila. Yung talagang permanenteng area nila yung ating mga pato. Ito. May nagsasuggest, palitan ko daw ng Peking, palitan ko daw ng Peking duck. Kaya lang kasi panibagong naman yung mga kabukals, hindi ako sanay sa Peking duck ito na kasi nagamay ko yung Muscovy duck. Okay rin naman to for meat production. Kasi maganda raw for meat production Peking duck. Yes, maganda po talaga yun na napapanood ko. Kaya lang, ito kasi yung meron tayo at saka magpapanibago na naman tayong aral sa Peking duck. Ito kasi sanay na ako, alam ko na ang mga ugali ng alam ko na kung paano mag-alaga ng Muscovy duck. So ito na lang muna itutuloy natin. Ayan. So yun, mamaya ulit mga kabukals, magpapakain muna ako. Hindi ko na ipapakita kasi na-vlog ko naman nung nakaraan kung paano ako magpakain. Chloe!
Konti tiis na lang, Chloe, ah. Mamaya hindi ka pa pwede mag-roving mamaya. Mm. Pero pilitin natin tapusin yung kulungan nila. Sige. Ayan, mga kabokals. Si Bella. Bella, Bella. Bella, Bella. Ayan, mga kabokals. So ngayon naman po ay mag-inject tayo ng Norovit bago natin siya ilabas. Baka pagka ivermectin nilagay ko kasi pamurga yon or ivermectin yung tinurok natin, baka huminto yung gatas, mga kabokals. So ito, vitamins na lang muna, and then ihabol na lang natin yung ivermectin. Siguro pag hintayin nating kumakain na yung maliit, saka natin siya tuturukan ng ivermectin. So ito, medyo challenging kasi wala na tayong kasama. Pipigilan na. Ito, mga kabokals, 5 ml po yung ibibigay natin sa nanay. 5 ml. Ang turok po, dito sa may leeg, malapit sa shoulder. Kailangan makontrol ko siya eh. Ito. Mahirap, mga kabokals, mahirap. Kaya, mga kabokals, okay naman. Na iturok natin pareho. Dito natin tinurok, mga kabokals. Ayan, So minamassage ko lang para kumalat. Ayan. Para kumalat yung vitamins. Hindi siya mag-stay sa isang lugar. Yan. Then yung anak naman, mga kabokals. Yan, tinali ko muna. Ito, mga kabokals, yung in-inject natin. Norovit, multivitamins A, B complex, D, and E. Two ml naman po ibibigay natin sa anak. Ayan, mga kabokals. So sa anak, mga kabokals, dito tayo sa thigh. Sa likod ng thigh tuturok. Hawakan natin yung paa. Parang baboy. Ayan. Parang baboy. Sa likod ng thigh. Para lulusog ikaw. Maging ikaw healthy goat. Ano na? Actually, mga kabokals, sa totoo lang, mas madaling i-manage yung mga native. Katulad yan sa pag-injection, kaya natin mag-isa. Si Dagul. Hindi natin kaya injection na mag-isa yan. Talagang si Naning dati, hinahawakan niya, hirap pa rin talaga. Hirap pa rin siyang hawakan. Napakalakas kasi ni Dagul. Si Mengmeng, ganun din. Si Mengmeng. Si Tisay. Si Bambi, medyo okay pa kasi medyo maliit lang si Bambi. So, yun po yung pagkakaiba, mga kabukals, ng native saka yung may mga lahi. Kasi malalaki nga sila. So, required talaga na may kasama ka pag ganito mag-inject ka ng mga gamot. Unlike sa native, kaya natin silang wrestlingin mag-isa eh. So, mas madali yung management. Yun naman po yung sa akin Yun lang po yung observation ko kasi ito nga. Na-injection na natin yung ating... Ano kaya papangalan natin dito, mga kabukals? Ano kaya papangalan natin sa ating kambing? Papangalan natin sa kanya, mga kabukals, ay
Paloma. Ayan, si Paloma mga kabokals. Paloma. Ayan, yun ang pangalan natin bagong kambing, si Paloma. At saka yung kanyang anak ay si Snow. Ayan, si Snow mga kabokals kasi puti. Ayan, si Snow at si Paloma ang ating mga bagong native na kambing. Ayan, so ilalabas ko muna mga kabokals para makakain sila ngayon po alas 9 na. So sakto, nainitan na yung mga damo. Ayan mga kabokals, nilabas ko muna yung dalawa. Yung 9:30, mamaya mga alas 11 kasi alis na naman ako. Uwi muna sa bahay. Kumakain na rin pala si Bulinggit. Mga kabokals. Kumakain na rin pala. So pwede na pala. Ayan, sige. Bukas. Yan, bukas ano naman. Ivermectin naman. Akala ko kasi hindi pa kumakain itong Bulinggit na to. Ang worry ko nga kasi baka pag tinurukan natin ng ivermectin, huminto yung gatas. Hindi makasurvive ito. Pero since kumakain na pala, ayan, makakasurvive na. Bukas, dalawa sila. Dalawa sila ang mag-ivermectin. Yan, nauna lang yung vitamins. Pwede naman yun. Ayan. Sila dagul, may mga sagi pa kasi nakatira doon. Kukunin ko pa. Para hindi ko na ilabas yung mga original natin. Ang gandang itong maganda dito sa dalawa itong mga kabukal. Sanay na sanay sa suga. Ayan ang lakas kumain Sanay na sanay sa suga. Again, yan din pong advantage ng native. Yan sila Tisay kasi sa sila dagul. Hindi sila masyadong sanay sa suga. Gawa nung nasanay sila sa sa sakate, rasyon. Pero ito. Ayan. Sanay na sanay. Sige, dyan muna kayo at asikasuhin ko pa ibang alaga natin. Marawan. So hopefully mga kabokars, maka-produce na tayo ng fertile eggs dito sa Shamo natin para makapagbenta naman tayo. And dito rin sa ating mga kabir. Marami ring waiting sa kabir mga kabokars. Sino bang lalde? Laki Kaya magpupuro-puro din tayo mga kabokars. Para hindi mawala yung ating mga pure kabir. Ang mawawala lang sa mga pure natin yung Rhode Island kasi cross na nga ito sa white leghorn natin. Which is okay pa rin naman kasi egg production nga ang ating main ating isa sa main business egg production. So okay lang din naman yun na makapag-produce tayo ng cross white leghorn Rhode Island Red para sa ating egg production business. Pero itong mga kabir, ito yung mga pang sisiw. Yung pagka magbibenta tayo ng mga sisiw, yan kabir. Pag may mga naghahanap dyan na pure kabir, yan, meron tayo may bibigay. Ito si Dongtao Rooster, negative na. May nagsasabi, ang tawag dito, artificial insemination. Hindi mo ako marunong nun. Parang ihirap mag-extract ka sa kanya. Kaya nala natin siya. Yan ang manok na walang ka-LL sa katawan. Ito, astig to mga kabokals. Ito,
bibreed natin to sa mga ano natin, sa mga Deca Brown. Itong Deca Brown asil natin. Yan, ito. Ang plano ko dyan mga kabukas, ito sasabihin ko na sa inyo aking plano. Kita nyo ba yan si Deca Brown asil mga kabukas? Yan. Si Deca Brown asil. Ang plano ko dyan, yung magiging anak nito sa mga Deca Brown natin at saka yung magiging anak nung White Leghorn Rhode Island natin. Pagbabanggain natin yan mga kabukas. And from there, yun na po yung talagang ipako-commercial natin na pambenta as layer RTL. Anak ng Deca Brown asil at ang pure Deca Brown natin, and then anak ng White Leghorn Rhode Island Red natin. Yan. Pagbabanggain natin. So yun ang ating gagawing business talaga. Ano yun? For RTL, o kaya po pwede rin tayong magbenta ng mga trayo doon po sa mga gusto mag-breed. Halimbawa, trayo ng anak ng Deca Brown asil, dalawang hen ng Deca Brown asil, isang rooster ng Rhode Island Red White Leghorn. Magbebenta tayo ng mga package na ganun. Yun po yung plano mga kabukals ha. Ito plano pa lang naman, hindi pa natin nagagawa. Pero ayan na, kasi nag-start na sila mag-breed. Ito lang, pinull out muna natin to si Deca Brown asil kasi super lugon po yung mga Deca Brown natin. So ayaw rin magpasampay. Hindi rin nagpapasampa, napapansin ko. Siguro masakit kasi ang katawan. Kaya hayaan na muna natin yung mga Deca Brown. Pagka nakakita ako doon ng nakakondisyon na yung talagang in-heat na at maayos na yung balahibo, saka natin isasalang uli kay Deca Brown asil. And then yung ating mga Rhode Island rooster, yan, standby walang muna sila dyan. Standby lang. Ayan, so yun po ang plano. Ayos, napainom natin sila. Ayan mga kabukals, so pauwi na tayo uli. 11:30. Target ko alas 11. Lumagpas na naman ako. Hello piglets. Ayan mga kabukals, so wala pa rin bumibili. Ayan again mga kabukals, so 3 babae, 1 lalaki na hindi kapon. Dito natin tingnan. Ang gaganda na ng mga Madre de Agua natin mga kabukals. Okay, so alright, malapit ko nang dalhin dito yung aking motorized chopper at malapit na tayo makapag harvest ng Madre de Agua. Ganito yung ating mga manok. Ating kanal, malinis na. Iba talaga yung personal touch ng may-ari. Yan, kanal natin mga kabukal. So para iwas tayo baho-baho. Iwas baho-baho, linis-linis dapat. Ayan. Kailangan ko makabili ng maraming ipa. Iipahan natin yan. Yung ating mga grounds. So yung piglets natin. Hello piglets! Ayan mga kabukal. So yan po sila, yung ating mga piglets. Yan, malinis siya ang kulungan nila mga kabukals ha. Maganda setup natin ngayon, nanginginig yung kamay ko. Maganda setup talaga natin ngayon na namimintin na natin kalinisan ng ating mga alaga. 2 PM lang po sa mga gusto ng bake dyan. Basya bake muna ako ha. Si Basya mga kabukas, ano na, kumbaga sa lupa, namamasa na yung kanyang katawan. Namamasa na. Ayan. Hindi na siya dry. Tingnan niyo. Katulad ng kakawalay lang ng anak niya dati. Talagang dry na dry yung katawan niya. Talagang payat na payat. Pero ngayon, no, nakita niyo. Kumbaga sa lupa, naaambunan na. Nauulanan na. At medyo nagkakaroon na siya ng moisture sa katawan. Yan po ang aking obserbasyon ha. Yan. So ito po yung nabulugan na sampahan na yan. Binabad nga natin si Kadro sa kanya ng 24 oras. Ayan, ang kanyang kulungan, malinis din. Ayan, mga kabukals. Hindi natin iniiwanan ng madumi yan, mga kabukals. Kimberly. Hello, Kimberly. Ang ating mule foot. Yan, mule foot po yan. Ito po ay buntis na.
Kasi wala na, hindi na ako nakakita sa kanya ng sign ng paglalandi, hindi na umulit. So, hopefully ay maging maayos yung kanyang pagbubuntis ngayon. Maganda talaga yung kulungan natin na pinagawa mga kabukals. Oh. Kasi talagang tinutukan ko to na yung semento kailangan pababa para yung tubig dire-diretso dito. Dito mapopondo. Diretso sa labas. Ito yung kanyang outlet. Ayan yung kanyang outlet. And then ayan yung kanal natin, malinis na malinis mga kabukas, nakita nyo naman. Mas malinis pa sa akin yan. Joke lang. At si pala mo? Tricia. Ayan si Tricia mga kabukas. So ano rin siya? Kumbaga sa lupa para na rin siyang namumutik. Nagpuputik. Ayan, unti-unti na po nagkakaroon ng moisture ang kanyang katawan. At nakita niyo naman may sugat-sugat sa likod kasi ibinabad din po natin si Kanor sa kanya. So ito po ay may sampa na rin. Want to sawa din si Kanor dito mga kabukals. Yung kanyang kulungan, malinis. Siyempre, lagi dapat malinis ang ating alagaan. Yan siyempre, yung bidang-bida. Bidang-bidang si Kanor. Kanor! Ayos pa tayo brother. Ayos pa tayo brother. Wala na. Lumipas na lahat. Nasampahan mo na lahat, brother. Gusto mo pa? Ano ba yung ginagawa mo? Nagpo-post ka? Ito po yung ating pure native na barako. Si Kanor. Matikas na matikas yan, mga kabukas. Oh. Matikas na matikas yan si Kanor. Parang steel wool ang balahibo. Ayan, ating barako. Oh. Yan po ang tatay ng mga biik na ibinibenta natin mga kabukals. So, sa mga bago sa channel ko, PM lang po kayo sa Kabukals Farmer FB page kung gusto nyo pong kumuha ng mga pampalahi nyo. Meron po tayo isang barako doon o isang lalaki doon na pwedeng gawing barako. At 3 babae na pwedeng gawing inahin. And ito po, pasisilayan ko ng mabilis yung ating mga manok. So nakita nyo, well organized po tayo ngayon mga kabukals. Mas well organized kesa doon sa dati. Pero marami pa pong improvements na kailangan gawin. Marami pa po tayong kailangan ayusin dito. Pero at least ay nagkakaroon na po ng organisadong sistema ang ating alagaan. Itong ating tanaka, lalagyan ko na lang to ng pugaran sa baba kasi ayaw nyo umangat dito. Talagang sa lupa siya nangingitlog. Kahit doon pa sa old area natin, ganyan na talaga siya. Gusto niya yung mababang pugaran. Ayan ang ingay nila mga kabukals. Tara, uwi na tayo. Ang ating lakatan. Ating lakatan. Buhay pa kaya to? Ay, buhay! Buhay mga kabukals. So ating lakatan. Ayan may bago siyang tubo. May bagong tubo yung ating lakatan. So ibig sabihin siya ay buhay. Dito. Hindi ko makita, tago. Pero ayun, buhay din yan. Pero para namatay yung maliit. Itong maliit. Hindi. Buhay pa mga kabukals. Yalan natin. Yung ating malunggay, buhay pa kaya to? Buhay. Ayan buhay ba to? Damo. Hindi, buhay. Ayan buhay mga kabukals. Buhay. Buhay. Yan. Yun yung isa buhay Ito. Buhay mga kabukals. Ayan, atinin pa. Sorry, hindi ko na mapadamuhan. Pero i-hire ko sila, Kuya Greg. Nag-grass cutter rin sila. Meron silang grass cutter. Papatira ko na lang ng grass cutter to, ma'am. Atinin pa. Buhay na yung mga Madre de Agua natin mga kabukals. Sandali lang yan kasi madali lang na may grass cutter yan kasi hile-hilera po yung natin na tinanim natin na yan. Nakahilera po yan. Straight line. And then meron pong pagitan sa gitna. So pwede mag-grass cutter sa gitna. Yan. Madali lang yan. Si Alfred at saka si Kuya Greg parehas may grass cutter yan. Yun ang isang sideline nila dito sa Barangay Tukod. Taga grass cutter. Ang ating tanglad buhay na. Ito malapit na to kasi sa Monday nga mag-start na kami sa lote ni Sir June. Magbabakod na. Yan, makikiller na yan. Pag na-clear yan mga kabukals, ayusin na natin. Isang area pa po yan ng ating alagaan. Gagawin pa nating area ng alagaan natin yan. Ayan.
Ito kasi, kahit ito mga kabukas, ipapagrass cutter ko na lang to pagka nagsilaguan yung mga damo dito. Papagrass cutter ko na lang kaya Kuya Greg. Isang araw lang sa kanila yan, wala pa siguro. Pagka grass cutter. Kahit yung kaya tinin pa, saglitan lang yan. Yan, so kaya alis na. Mag-a-adjust lang ako ng kadena. At si Raptor ay ano, malawang yung kadena natin mga kabukas. Ano? Luwang. Oh. Yan. So adjust muna ako kadena. And then uwi na tayo. Yan. Yung kambing pala sa labas pa. Papasok ko pa yun. Dito uli sila muna. Hindi ko natapos yung ano. Hindi ko nagawa itong kulungan. Pero ano, yan bukas. Makakabukas, makaka-focus tayo Monday, Tuesday. Bakit kaya? Ayan. So, bukas ngayon pa yung araw ng linggo. Ano ba? December 8? Basta araw ng linggo ngayon. Bukas Monday, Tuesday, day off ng anak ko. So sabi ko siya na munang bahala sa lola niya. Para ako naman, hindi na ako uwi. Magstay tayo dito Monday, Tuesday. Wala uwian. Uwi na uli ako Miyerkules. Yan, so ngayon, uuwi pa tayo. Balik ako mamaya. Mamayang hapon. Dating ko dito, gabi na. Tapos bukas Monday, Tuesday, yan. Dito babad tayo rito. So para marami tayong magawa. Marami akong dapat ayusin. Marami akong plano na gustong gawin. So yan, magagawa natin bukas yan. Unfortunately mga kabokals, mami-miss nyo ako. Mami-miss nyo ako, pasensya na. Wala po tayong upload Monday, Tuesday. Upload natin Miyerkules na. Kasi wala po akong internet dito eh. Walang internet. Wala po tayong internet dito mga kabokal. So yan, so para ma-miss nyo naman ako. Baka nagsasawa na kayo sa pagmumukha ko. Miyerkules na ulit tayo mga kabokals ha. So yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokals and mga silent viewers ko. Syempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet. And shoutout po kay Ma'am Gemma at Sir Jimmy. Hello sir. Yan, mga masugid po nating taga-subaybayan. And syempre yung iba, marami pa po tayong mga masugid na taga-subaybay. Shoutout po sa inyong lahat. Yan, maraming salamat. So hanggang dito na lang. Muli ito inyong kabokals farmer. Nagsabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos. At siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!